Konnichiwa! FX Adventures Desk. And today, we are going to explore the capital city of the land of the rising sun. No other than the city of Tokyo, Japan. Tokyo okuso! And for this episode, ay sabay-sabay tayong maligaw. Mabighani sa one of the popular places to visit dito sa Tokyo. So many vibrant places where you can enjoy and have fun. Mapabilib sa kanilang malikhaing kaisipan at patakam sa kanilang authentic Japanese food. Let's go and get lost in Shinjuku. This is FX Adventures and welcome to my vlog. But first, mag-subscribe ka muna. Adventures await us, Ikuzo! 4 hours ang total flight time from Naiya to Narita Airport mga ka-FX. Pero bago yun, ay tumambay muna kami sa Bags na located sa 4th floor ng Naiya Terminal 3. Free access to lounges like this kapag ikaw ay may active credit card in any of these banks. Hi guys! Today is our flight to Tokyo, Japan. Tapos na tayo mag-check-in, tapos na tayo sa immigration, tapos na rin tayo kumain. So sa pagkain, na-try natin yung lounge, yung Pags, kung tawagin nila, sulit naman. Masarap yung kanilang food, yung kanilang buffet. So enjoy naman yun. Sa ngayon, nag-aantay lang tayo sa announcement dahil nandito tayo ngayon sa kanilang boarding gate. As announced, delayed yung aming flight to Narita Airport. So, waiting pa tayo kung anong sasabihin nila dito. Ayan. Ito man sa atin. Anyway, guys, gusto ko lang din i-flex itong mic na to. Nakikita nyo? This mic. Yes, as you can see, so, sikat naman to sa lahat ng social media. So, this is the Boya V2 mic. So, guys. So, this package comes with 2 mics. First time ko lang to matry ngayon. So, hindi ko alam kung rinig nyo ko. Hindi ko rin alam kung rinig ba yung background ko. Pero, naka-turn on na yung kanyang noise reduction. Sa ngayon, ay papunta na tayo ng Narita Airport sa Tokyo. Chill lang muna at enjoyin ang view ng kalangitan. And we just arrived at Narita Airport. Hello. Ayan guys, at pinawelcome na nga tayo ng mga Pokemon. Pika! Pika! From airport ay sumakay kami ng Keisei Skyliner o ang kanilang high-speed train patungo sa Nippori Station. Interconnected para kami ay makasakay ng regular train. After 1 hour, ay nakababa na kami ng Takada Nobaba Station. Murals of Astro Boy will welcome you outside the station. Inabutan na nga kami ng ulan
Pero dahil gusto naming makita ang paligid, ay tinuloy pa din naming maglakad papunta sa accommodation. Na 10 minutes of walk ang layo from the train station. Good morning! Ito nga pala ang itsura ng accommodation na napili namin mga ka-effects. Through booking.com ay nakuha namin ang room na ito. Sakto ang space at provided na ang mga importanteng mga bagay na kailangan namin. Tahimik ang location at malapit sa mga stores and transportation. Para sa amin, ay sulit na ang pagstay dito sa SR Corpo. What's up guys? So today is our first morning dito sa Tokyo, Japan. Currently, nandito kami ngayon sa aming tinutuluyan sa SR Corpo. Pagkatapos na immigration, pumunta kami doon sa aming pocket wifi na tinakbo namin. Sobrang hingal kami dahil merong cut-off lang yun. Fortunately naman, naabutan namin yung aming pocket wifi na nagagamit na namin sa ngayon. Yun, pumunta rin kami sa Seiyu Supermarket na malapit lang dito sa inistayan namin. Doon kami bumili ng mga dinner namin, mga snacks, and kung ano-ano pa. So, yun, doon namin naitawid yung first night dito sa Tokyo. And we are very excited sa aming itinerary ngayong umaga dahil we are planning to go to Shinjuku and Shibuya. So let's see what's up, kung anong meron doon, kung maliligaw ba kami o malalaman ba namin kung ano yung mga bagay-bagay doon. And yun, bye for now. Pero bago lahat ng yun, ay kailangan naming matutunan muna yung sa train. Our plan is we are going to purchase the Tokyo's Metro Subway 72-hour ticket. Dahil sa mga nagbablog, yun yung kanilang sinasuggest. Purchase namin yun sa Klook, and then pupunta na kami doon sa train station. 10:30 na, medyo late na kami aalis. So, bye muna. At ito din pala ang itsura ng paligid at community kung saan kami tumuloy. Nakaka-inspire kung gaano kalinis at tahimik ang lugar kahit na ito ay nasa syudad. Let's go to Takada Nobaba Station. 250 meters yung layo niya dito sa tinutuluyan namin. So walking distance naman siya in 10 to 15 minutes. Guys, try natin yung vending machine nila dito. First time ko ito matatry yung vending machine nila. So ito yung boys. Ano mo? Ito. Yeah. 100. 100 lang. Okay. See. Meron tayong tubig. Tara na, at naliligaw na tayo dito guys. Hindi kami makapunta sa station. Isa din ba kayo sa mga nag-collect ng free stamps dito sa Japan? Na mayroon din sa mga estasyon ng tren. Okay na okay ang remembrance. And we just got off from Shinjuku Station.
Isa sa mga hinihintuan ng mga turista dito sa Shinjuku ang crossing na ito, kung saan makikita ang 3D billboard na bida ang isang cute na pusa. Sa paglabas pa lang dito, ibubungad na sa'yo ang mga nagtataasang mga gusali, pakukulay na mga pasyalan ng shopping malls and stores, at mga restaurants. Sa kadiretsuhan ng lugar na ito, ay mapupunta ka sa popular na entertainment district ng Shinjuku, ang Kabukicho, kung saan mo din makikita ang ulo ni Godzilla. Alam mo ba? Si Godzilla ay isang kaiju or Japanese fictional giant monster na unang nakita at pumida sa self-named film nito noong 1954 sa direksyon ni Ishiro Honda. Ang itsura ni Godzilla ay dinisenyo ayon sa pangalan nito na nagmula sa mga Japanese term na gorilla na ibig sabihin ay gorilla and korija na ibig sabihin ay whale at Gojira o Godzilla kapag pinagsama. Sa pagkakakilanlan, si Godzilla ay isang prehistoric reptilian or dinosaurian monster na isang amphibious o pangkaraniwang naninirahan sa karagatan at kalupaan. Nagsimula nang si Godzilla ay nagising matapos ang maraming taon at nagkaroon ng kapangyarihan pagkatapos ma-expose sa matinding nuclear radiation. Mula noon ay tampok si Godzilla sa maraming movies, comic books, and video games na nagpatindi ng kanyang kasikatan, hindi lang sa Japan, pati na rin sa buong mundo. Dito din makikita ang Kabukicho Tower, kung saan nagkalat ang mga makukulit at nakakatuwang mga pigeons o mga kalapati. Summer season ang buwan na ito ng Hunyo sa Japan. Kaya ang panahon ay mainit. Pero maliwalas pa rin ang paligid ng syudad dahil walang polusyon sa hangin. Popular din sa mga turista puntahan ang Omoide Hyokocho o ang isang eskinita na punong-puno ng mga restaurants and bars.
dahil naramdaman na namin ang gutom, ay nagpasya kaming kumain sa kalapit na Shinjuku West Exit Pallet Building, kung saan makikita ang Shunsen sa Kabatengu. Guys, ito yung in-order namin. Ano pa in-order mo? Ito. Ito. And Natuwa kami sa laki ng serving dito. Talagang totoo sa kung anong nasa picture sa menu. Sa sarap ng pagkain at laki ng serving, mura na ito sa ganitong presyo. 2 thumbs up para sa Shunsen sa Kabatengu. Ayon sa tala ng United Nations and World Health Organization, Tokyo's air pollution is considered as low, and Tokyo is categorized of having good air quality compared to the main cities of other countries. walking around Shinjuku. Ang daming tao ngayon, guys. Because it's Sunday. Daming tao dito. Pero hindi siya ganun magulo kahit maraming tao. Nakakahingal. Nakakahingal maglakad. So if you plan to visit Tokyo at gusto mong palibot yung mga town nila dito, kailangan magsuot ka ng maganda at komportableng sapatos. Kasi maraming lakad. Kilala din ng Japan sa kanilang maraming arcade game establishments. Isa na dyan ang mga claw machines. Kaya kung libangan lang naman na ganito ang gusto mo, ay hindi ka mauubusan dito sa Tokyo. Katulad na lang dito sa Shinjuku Sportsland, kung saan maraming choices ng mga stuffed toys and action figures ng mga kilala nating anime characters.
Konti pa. Baka yung kalawit, papunta dun sa... No. Dami dito guys. Siyempre, hindi mawawala si Godzilla. It's dinner time! At nandito pa din tayo sa Kabukicho. At dahil nag-crave na tayo sa ramen, let's try some dito sa Echan Ramen Shinjuku. Kumpara sa ibang sikat na ramen shop na nakita namin, ay mas mura ang ramen dito. Thank you. Yes na yes sa serving sa sobrang dami. Malalaki ang gamit nilang noodles dito na halatang fresh and homemade. No need na din sa ano pang pangpalasa dahil full of flavors na ang sabaw nito. At nag-enjoy na nga ako sa pagkain sa ramen na ito. Sobra ang busog ko dito mga ka-FX. Dahil dyan, 2 thumbs up sa'yo, Echan Ramen. Mas kumabi at mas lalong dumami ang mga nagpuntahan dito sa Kabukicho. Paano ba naman kasi ay sobrang buhay na buhay ang lugar na ito. Tawid tayo. Guys, ayun si Godzilla oh, pag yung gabi na. Ayan. Yun. Godzilla eh. At naglibot pa kami para makita ang iba't ibang nakakaakit na mga establishmento. Mayroon din ditong branch ng isa sa mga sikat na puntahan para makabili ka ng mga Japanese products. Ang Don Quixote. Ang daming tao, guys. Daming tao. Siguro hindi muna kami mamimili dito. Nandito kami kasi ngayon sa Don Quixote, sa Shinjuku. Hindi muna kami mabibili dito kasi ang daming pila. So pati sa mga counter nila, ang daming pila. Even sa pagpipili ng mga items, ang daming pila.
Kasi Sunday ngayon, so siguro babalik na lang kami sa mga natitirang 4 days ng weekdays para makabili kami ng maayos. Daming tao, guys. Yun mo. Ohayo gozaimasu! Today's weather is gloomy and rainy. Pero di pa din tayo papaawat sa paggala mga ka-FX. June to August, ang summer season dito sa Japan. Bukod sa init ng panahon, ito rin ang panahon ng tag-ulan sa kanila. Nasa kadalasan ay from the month of June to mid of July, depende sa region. At dahil umulan, magpakabusog muna tayo sa tinaguriang #1 sushi restaurant with highest sales dito sa Japan. Walang iba kundi ang Sushiro. Bukod sa authentic sushi at iba pang Japanese food na ino-offer nila, popular din puntahan ang restaurant na ito dahil sa kanilang mga pakulo. Unang bubungad sa iyo ang touchscreen monitor na ito na nagsisilbing kanilang menu para pumili sa kung anong trip mong kainin. Ilang mga minuto ay ihahatid na sa iyo ang sushing in-order mo ng conveyor. Nakakatuwa, di ba? Totoong masasarap at authentic ang lasa ng mga sushi nila dito. Nakaka-enjoy kumain. May mga nakakaaliw na pag-games pa sila dito na hindi naman kami nanalo. Sino ka dyan? Natalo. Ayun daw niya. Wala niya ginawa. So talo ka na naman. Ito yung points mo. Chocolate cake for dessert? Try na din natin.
wrap it up, let's drink some hot matcha. Oishi! Guys, napaalis na tayo. Para hilahin pa tayo ng guard dito pagkalabas. Sa 60 minutes na daw tayo dito. So, tara. Sa dami ng kinain namin, mura at sulit na din ang presyo nito. Obvious naman na we really had a great time here at Sushiro. Sa lahat ng kinainan ko ng sushi, so far, this is the best. At natapos na naman ang isang gala natin mga ka-FX. Naaliw at nabusog din ba kayo dito sa Shinjuku? Ako ay sobrang nag-enjoy. Na-inspire sa kanilang impressive creations. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ating Tokyo Exploration. Dahil sa susunod, ay pupunta pa tayo sa ibang mga lugar dito sa Tokyo. O paano mga ka-FX? Hanggang sa muli nating paglalakbay? Diyan